negosyo. Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin mga kababayan nating OFW. Kung nasan man kayong lupalop ng mundo, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan natin, dumipensa po kasi yung Quad Committee sa sinasabing ginagawang demolition job daw. Yung mga pinaggagawa lang nila laban kila Pangulong Duterte, siyempre sa mga nakapaligid kay Pangulong Duterte. So, yan yung lumalabas ngayon na sinasabi nga merong demolition job. Hindi mo rin naman kasi, di ba, maaalis na isipin ng taong bayan, especially ng mga Duterte supporters, na talagang demolition job lang itong ginagawa nila. May talagang politika yung pinaka nangyayari dito ngayon. Kasi, siyempre, umalis sila sa sa Kongreso na doon gaganapin yung mga hearing nila para daw maging hindi daw maging bias. So lumabas sila ng Kongreso, nagtayo sila ng Quad Committee kasi ito pinagsama-sama na yung kasi dapat hiwa-hiwala yung komite ng pag-hearing. So hiwalay yung humahawak ng issue sa Pogo, hiwalay yung issue sa EJK, iba rin yung sa droga at iba rin yung sa ICC. Ngayon, pinagsama-sama daw para mas mapabilis daw yung yung gagawin nilang hearing in aid of legislation. So para daw maiwasan yung sinasabi nilang magiging bias lang naman daw itong mga kongresista. So umalis sila sa Kongreso. So kaya nga ginaganap nila yung hearing sa Pampanga, dadalhin pa raw sa Davao para daw kumbaga magkaroon doon ng neutral ground. Pero syempre, nandun pa rin naman yung yung kumbaga hindi pa rin may aalis na isipin pa rin ng mga supporter ni Pangulong Duterte na syempre may basbas yan ni Speaker Romualdez. Kailangan naman na magtayo sila ng committee ganyan na hindi alam o hindi aaprobahan yan ni Speaker Romualdez. So syempre, since si Romualdez nga yung sabihin natin may pakana nito, siyempre, hindi may aalis na siyempre, yung Duterte yung kanilang iimbestigahan. So, kumbaga parang, yun nga, talagang may politika dahil nga yung sinasabi rin naman ng mga supporter ni Pangulong Duterte, dahil nga may pangarap itong si Romualdez na maging presidente, di na may aalis yun. Kasi nga, di ba, nabulilyaso lang yung People's Initiative nila, ngayon napunta na sa Chacha. So doon nila niluluto dahil talagang may pangarap maging presidente itong si Romualdez. So ngayon dahil sa sa nangyayaring ito na-contempt itong si Attorney Harry Roque. So parang yung pattern ngayon, lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte parang iniisa-isa. So kaya mas lumalakas yung pakiramdam nila na ito talagang demolition job. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot mo muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin mo muna itong balitang to para magkaroon tayo ng konteksto sa pag-uusapan po natin. Hindi kami overzealous. Hindi rin overkill yon. Because if you try to look at the records of those that were detained, there were basis for their detention. Nakangiti habang nakataas ang kanang kamao ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson sa Duterte administration, matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee, Huwebes, August 22.
dahil ito sa umano'y pagsinungaling sa mga kongresista sa dahilan ng kanyang hindi pagdalo sa August 16 hearing ng Quadcom sa Bacolor, Pampanga. Humingi ng public apology ang abogado sa mga kongresista at iginiit na honest mistake ang kanyang nagawa dahil sa inakalang Webes ang hearing kung kailan may nakaschedule siyang daluhang pagdinig sa region. So, yun yung naging paliwanag ni Harry Roque. Bakit siya kinontempt? Kasi nga, which is totoo naman nangyayari talaga minsan, siyempre sa sobrang busy mo, sa daming ng trabahong inaasikaso mo. So, minsan yung araw, hindi mo na masyadong napapansin. So, sabi nga ni Harry Roque rito, honest mistake. Akala niya kasi, Biyernes, yung meron siyang hearing ng Biyernes. So, Thursday pa lang, nagpa-abiso na siya na hindi siya makakarating dahil nga meron siyang asikasuhin sa korte. Yun nga lang, nung nag-double check kasi itong mga alipores ni Tamba, nalaman na wala palang schedule si Attorney Harry Roque. So, wala siyang schedule sa mga hearing sa korte. So, kumbaga, mas parang inisip nila talaga na nagsisinungaling itong si Harry Roque at umiiwas lang sa committee hearing ng Quad Committee. Pero nagpaliwanag nga rin dito si Harry Roque at nag-public apology siya. Sinabi nga niya na it's a honest mistake lang. Kasi kung talagang wala naman daw siyang planong umattend or isnabin yung Quad Committee, sana raw hindi na siya umattend dun sa mga nakaraang hearing na inimbitahan din siya. So dahil nga umattend naman siya doon sa mga ibang araw ng hearing, kaya ang sinasabi niya, hindi naman siya tatanggi para umattend. Talagang it was an honest mistake lang daw. Pero syempre, gigil na gigil yung mga adipores ni Tamba dahil nga syempre bumabanat din to si Harry Roque sa SMNI pag siya yung nagiging host doon. Binabanatan niya rin tong mga kongresista, mainit sa kanya. So, sinampulan siya. So, sinight and contempt siya. So, para makabawi man lang yung mga kongresista. Pero, 24 hours lang naman pala yung pagkakakulong niya sa detention cell ng Kongreso. So, alam naman natin na kapag detention cell ng Senado or ng Kongreso, parang hotel yan, hindi yan yung parang kulungan na iniisip natin na kagaya ng mga nakakulong na preso. Hindi po. Aircon pa po yan, mga opisina kasi hindi naman totaling kulungan talaga yun. Parang kwarto lang din yun na, siyempre, bantay sarado ka, hindi ka pwede lumabas. Pero siyempre, naka-aircon, malamang may TV pa sa loob, and pwede ka naman dalang ng pagkain, di ba? So, kung 24 hours lang, so, pwede ka lang matulog doon, ipagpahinga mo na yung sarili mo para kinabukasan, ilalaya ka rin naman. Trial Court sa Maynila. Mamayang alas 9 ng gabi, inaasahang makakalabas na si Attorney Roque dito sa detention facility ng House of Representatives matapos ang 24-hour detention na ipinataw sa kanya bilang parusa matapos i-cite in contempt ng Quadcom. Ayon kay Roque, hindi makatarungan ang kanyang 24-hour detention. Baka hindi makatarungan, kaya nagreklamo pa rito si Harry Roque. Siguro, maganda yung facility, yung detention cell ng Kamara, kaya medyo nagreklamo rito si Harry Roque, bakit 24 hours lang? Siguro baka nagre-request siya rito, baka pwede naman dagdagan nyo pa ng konti. Siguro kahit mga 48 hours, para medyo mas ma-enjoy niya yung yung detention cells ng Kamara, dahil siyempre, ayaw mo nun, habang nagpapahinga kami, bantay ka. So, hindi mo kailangan mag-utos, manunood ka lang ng TV. So, siguro, kaya yun na inireklamo ni Harry Roque, bakit 24 hours lang siya ikunulong. At pag-abuso ito sa kapangyarihan. Dagdag pa nito, maliwanag na panggigipit ito dahil sa politika. Subalit ayon sa Quadcom, ipinatutupad lamang nila ang panuntunan ng Kamara. Is this in aid of legislation? The committee has the power to contempt. If we feel that a witness or a resource person tries to tell a lie or evade questions by not telling the truth or misbehave
or insults the committee, then merong kaparusahan yan. Which is totoo naman. So, siyempre yan, discretion pa rin naman nila kung feeling nila na sila o yung resource person nila is nagsisinungaling or binabastos sila or kung ano yung mga reason nila sa mga ayaw sagutin yung mga tanong nila. So, may kapangyarihan sila. Kahit naman ng korte, hindi naman sila masita rin dyan. Kasi nga, ang nagiging reason nila dyan is in aid of legislation para daw makagawa ng batas. Pero kung panunuorin mo naman kasi yung hearing ng Quad Committee na yan, parang hindi naman siya kasi in aid of legislation eh. So parang nangyayari dyan is public trial ang nangyayari. So dahil nga siyempre sila yung kumukontrol ng flow ng hearing. So hindi pwedeng i-cross-examine yung mga resource person na gusto nilang pagsalitain lang. So siyempre kung gusto nilang barain or alam niyo yun, i-cross-examine yung sa palagay nilang hindi nila bet. Tulad ni Harry Roque, siyempre, Harry Roque, ang leaning niya nandiyan kay Pangulong Duterte, siyempre, abogado. So, more on ipagtatanggol niya si Pangulong Duterte at kumbaga sasalagin niya ng matas yan. So, dahil nga hindi nila bet bigyan ng pagkakataon si Harry Roque, so, yun ang nangyayari. So, nagiging public trial na yung ginagawang hearing ng Quad Committee na yan. Dahil nga, hindi naman sila yung magde-decide kung guilty or not guilty yung taong sabihin natin yung kanilang iniimbestigahan, di ba? Unlike kasi pag korte, siyempre pag sinabi ng korte guilty, talagang kulong ka. So kailangan mo iapila. So dito naman, which is hindi naman nila sinasabing guilty, pero yun ang ipalalabas nilang guilty. Tulad yung nangyayari kay di ba, kay Kibuloy. So kahit wala pang utos ng korte, pero dahil gusto nilang palabas yung masamang tao si Kibuloy, lumalabas na sa taong bayan, guilty na siya. So same thing din dito kay Pangulong Duterte. Kung papapansin nyo, yung mga kinukuha nilang mga witness, talagang idinidiin, mga Duterte, especially si Pangulong Duterte, saka sila pulong, di ba? Hindi yan dahil overzealous kami. Pumalag naman ang dalawang chairperson sa House Quadcom sa aligasyong demolition job ang pagdinig na isinasagawa nila laban sa kampo ng mga Duterte. Binuo ang Quadcom para alamin ang posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa Duterte's anti-drug war. And that's the reason. Isipin nyo, pinag-connect nila yung droga, yung EJK, tsaka yung yung Pogo. So lahat yung ikinukonek nila kay Pangulong Duterte. Unang-una, yung Pogo. Oo, si Pangulong Duterte nagbigay ng lisensya sa mga Pogo company. Pero ang tanong kasi diyan, saang administrasyon ba nagkaloko-loko yung Pogo? Saang administrasyon ba pumasok yung mga illegal na Pogo? 'Di ba? So ang nangyayari kasi, parang ginagaya na nga yung sistema ni Pinoy. Ano 'yun? Yung manisi, magturo na hindi nila kasalanan 'yon. Ano ba yung pinagkaiba ng Pogo noon sa Pogo ngayon? Yung Pogo noon, may lisensya. Binantayan ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Nakuha na ng malaking tax at nagamit para sa pagbili ng vaccine. Tandaan nyo, pandemic 'yun. Ngayon, sa panahon ni BBM ngayon, nagsulputan yung mga illegal na Pogo. Pero ang tinuturo nila, kasalanan ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Kayo na yung nakaupo administrasyon na ni BBM ang nakaupo na magkagulo-gulo ang Pogo nung dumami yung mga illegal na Pogo. So dapat nasaan na yun na nasa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano patitinuin yung mga Pogo na illegal. Kaya nga 'di ba nung SONA sinabi niya na
Ito, pansinin nyo, nung SONA, sinabi niya na ibaban na yung Pogo. Starting today, ibaban niya na yung Pogo. Pero, biglang nagkambyo ng bigla, naging biglang December, na pagdating ng December, totaling wala na. So, binigyan pa ng 6 months yung mga Pogo para makabawi pa bago sila magsara. Pababawiin muna kasi baka nga daw nakapag-advance na yung mga illegal na Pogo company. Kaya in-extend hanggang December yung operation nila. So, doon makikita mo na medyo, di ba, medyo, sabi nga nila, may naaamoy akong kakaiba. Di ba? Doon pa lang sa pagsabing ibaban na yung Pogo, pero in-adjust hanggang December. Ngayon, ito naman yung sa illegal na droga na sinasabing ano raw kay Pulong Duterte, may involvement din daw. Pero kung pakikinggan mo yung sinabi ng witness, si Guban, niname-drop lang naman, hearsay lang. So, iba yung kausap niya, niname-drop yung pangalan, pinaniwalaan naman itong mga to. Kung isipin mo naman, kung iba-backtrack mo yung nangyari, dinismiss ng yan, ng Senado dahil nga walang kumbaga kinontempt dahil nga nagsisinungaling yung Guban na yan. At the same time, dinismiss din ng ombudsman yung kaso na yan. So, yung ombudsman po, korte rin po yan. Hindi yan mga kongresistang umahawak. So, base sa ombudsman, dismiss, kumbaga hindi napatunayan na talagang may involvement si Pulong Duterte. And then, ngayon, isinampahan ng kaso ni Trillanes, hinukay yung kaso. So, isinampa sa DOJ, hindi sa ombudsman. So, doon makikita nyo na pilit na pilit lang yung kaso, pero ginagatasan ngayon nitong mga alagad ni Tamba dahil nga mukhang totoo yung sinasabi nga ng mga supporters ni Pangulong Duterte na talagang demolition job. Kasi lahat ikinukunik kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte, sa mga supporter niyang mga nakapaligid sa kanya. Kaya, yun ang nararamdaman ngayon ng taong bayan. Why we are pursuing this, not because it is a political harassment or tinatawag nila na demolition. I don't want to be a part of any demolition job. Kasi nga, yung takbo naman namin, like ako, si Ace, kami naman may sarili-sarili lang kaming area eh. Hindi naman namin kailangan ng ganitong klase ng investigation eh. Sa totoo lang eh, because we are just protecting our yung aming mga area. Kung ang iako sa amin namumulitika kami. Sa ikalawang pagdinig ng Quadcom, idinawit ng isang person deprived of liberty o PDL si dating Pangulong Duterte na nagbigay umano ng order sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Samantala, nais na mga kongresista Isipin nyo yung mga sumunod na na testigo, na mga PDL, mga bilanggo, piruin mo, napaka-logic, di ba? Logic lang eh. Presidente ka na, ikaw mismo yung tatawag para utusan yung nasa Davao Penal Prison para tsugiin yung mga Chinese drug lord. Di ba? Parang ikaw presidente ka, ikaw pa tatawag. Siyempre dapat medyo mag-iingat ka dahil siyempre ikaw na yung highest leader ng bansa natin. So, hindi na basta-basta yung mga, let's say, sabi natin totoo, for the sake of argument, kung totoo man yung sinasabi nila, or talagang si Pangulong Duterte yun, bakit siya pa yung kailangan tumawag? Diba? Pwede naman niyang iutos sa ibang tao para at least hindi magkabulayasuhan tulad ng nangyayari ngayon. Ngayon, ang sinasabi nitong mga PDL na to, narinig daw nila kausap si Pangulong Duterte kasi kaboses daw. So, same thing dun sa unang testigo nila kay Guban, hearsay uli. Nung tinanong pa nga dyan kung nakausap daw ba niya si Pangulong Duterte, sagot hindi daw, pero alam daw niya yung boses. Tandaan niyo ba si Matubato? So, ganyan din yung kwento ni Matubato na pinagpipilitan niya na
si Pangulong Duterte yung gumagalaw dun sa Davao Death Squad. Pero kung pakikinggan mo yung kwento niya, lahat is galing din sa isang tao lang. So wala siyang direct contact or direct knowledge. Wala man lang siyang talagang first-hand information na siya mismo yung nakausap, siya mismo yung nakakita. Lahat puro sabi lang daw sa kanya. May isang ano pa nga doon ng instances na tinatanong ni Senator Alan Peter Cayetano, si Matubato, na paano daw, nakita daw niya si Pulong Duterte na pulang-pula yung mata, parang lasing na lasing daw or parang bangag daw, yata parang something like that. Ngayon, tinanong ni Alan Peter Cayetano, sabi niya, paano ka nakasiguro na dahil lang sa kulay ng mata, masasabi mong bangag or lasing na lasing yung isang tao? Ang sagot niya, basta alam ko sa sarili ko, lasing siya. Kita niyo yung kung paano yung kanilang basihan para itukuyin na talagang sila mismo yung nakakita. So dito, kagaya dito, narinig lang daw niya yung boses. So siguro kaboses, ginaya yung boses, hindi natin alam, 'di ba? So sa cellphone lang kausap. So dahil narinig niya kaboses ni Pangulong Duterte, inassume niya na si Pangulong Duterte yung kausap. 'Di ba parang siyempre kung legal lang pag-uusapan, di naman tayo abogado, pero gagamit tayo ng konting logic. 'Di ba parang wala man lang kaingat-ingat para mag-usap kayo tungkol sa pagtiyugi. 'Di ba? Considering presidente ka, hindi ka mag-iingat. Tapos yung inuutusan mo, hindi rin maingat. Ila-loudspeaker pa para marinig ng mga ibang tao doon sa kung nasan man siya, iparirinig niya pa. 'Di ba parang common sense? Ngayon sinasabi nila, ito pa nakakatawa, sinasabi nila pro-China raw si Pangulong Duterte. Pero ang chinugi dito, 3 Chinese drug lord. So paano naging pro-China si Pangulong Duterte kung chinugi yung 3 Chinese drug lord? So parang 'di ba, medyo contradicting. So parang pinalalabas dito ang nangyayari nakakatawa yung gusto nila i-portray kay Pangulong Duterte na pro-China pero chinugi niya yung 3 Chinese drug lord. Nag-utos si Pangulong Duterte para tiyuguin pero ila-loudspeaker para marinig ng lahat. So parang 'di ba nakakatawa. Sana matukoy ang mas malaking personalidad na nasa likod ni Cassandra Ong. Si Ong ang negosyante na pinatawan din ng contempt ng Quadcom dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa illegal pogos. Ito rin ang dahilan kung bakit dapat makaharap si Ong sa House Quadcom. Sino yung taong behind her? There must be somebody much bigger than her na dapat nating malaman. Kasi yung criminal Diyan pumapasok si Harry Roque dahil may nakitang mga dokumento na andun yung pangalan ni Harry Roque. So, kita niyo yung talagang yung pattern na lahat i-connect. So, pwedeng i-connect, sabihin na lang nila na since dating spokesperson ni Pangulong Duterte si Roque, so may impluwensya. 'Di ba? Talagang ipipilit nilang i-connect 'yan kung saan man nila pwede makakuha ng pwedeng ibubutas. So, kaya hindi mo masisisi yung taong bayan na isipin na talagang demolition job to, politika lang yung nangyayari rito, politicizing, sabi nga ni BP Sara, di ba? Politicizing lang yung nangyayari ngayon. Sabi pa nga ni General Bato, ni Senator Bato de la Rosa, na itong yung mga dating pumapalakpak nung war on drug ni Pangulong Duterte, yung siya nakaupo. Pero ngayon, sila na ngayon yung sinasabi natin parang ayaw yung ginawang war on drug ni Pangulong Duterte. So, nakakatawa na yung mga ginagawa nitong, yung mga pautot para lang, alam niyo yun, siraan. Sabi nga ni BP Sara, di ba? Ang pinaka
main purpose lang nito is palabasin na yung mga Duterte ay mga masasamang tao at yun nga, mga corrupt. So, tingnan natin kung ano pa yung mga mangyayari dito sa Quad Committee na to, kung meron na naman silang ilalabas na mga bagong testigo at kung dadalo si Pangulong Duterte dito sa hearing ito kasi ini-invite din nila para daw makapagbigay daw ng side niya. Pero ang sinasabi lang naman ni Pangulong Duterte, kung sa tingin ninyo malakas yung ebidensya ninyo na siya talaga yung pinaka-mastermind dyan, isampan nyo yung kaso sa korte at doon nyo sasagutin. Di ba? Napakasimple lang ng sinagot ni Pangulong Duterte. Hindi na kailangan ng ano na yan, ng Quad Committee na yan kasi nga hindi naman korte yan. So, isampan nyo yung kaso, haharapin nyo sa korte. So, tingnan natin kung ano yung mga mangyayari dito sa Quad Committee kung talagang mapipilit nila si Pangulong Duterte at kung meron silang ilalabas na mga bagong witness. So, yan ang aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.